Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na JC and Rufa May Sanggoyo and family. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipag-isa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ating munang alalahanin, tingin ng tawad sa Diyos ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabipang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ni numan sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa,
Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Tumayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya kinuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? Siya ay ayaw nilang kilanlin, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa unang pagbasa, ang pagbasa natin ay tungkol sa pagtutuwid. Yung huling pangungusap, ganito yung sinabi, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba. Okay. Tingnan natin yung word. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa ng iba. Ganito yung binasa ng bata kanina noong nagmisa ko kaninang umaga. Pero ano ba ang tamang word? Huwag sumama o huwag sumama? Pareho lang ng pagkakasulat. Huwag sumama ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa pa ng iba. Huwag sumama o huwag sumama?
Sige. May mga words sa Bible na sa ating Tagalog, pagka naiba ang bigkas, naiba ang kahulugan. Kaya mainam na yung lektor ay bago magbasa dito, nabasa na muna niya yung text na kanyang babasahin. Katulad halimbawa, at sila ay nagpatira pa. Sila ay nagpatira pa. Nagpatira pa. Sila ay nagpatira pa. Nagpatira pa. Nagpatira pa. Opo. Kaya pagka hindi binasa muna at sinabi, at siya ay nagpatira pa, hindi maganda. At nagpatira pa, para bang mayroong pang titira. At nagpatira pa, yun ang word, nagpatira pa. Ibig sabihin na sila ay dumapa sa harapan niya. Opo. Kaya baka magkamali ng bigkas, nagpatira pa, nagpatira pa, nagpatira pa. Meron ding part doon sa Bible na sa Salmo ang sabi, at siya ay naglaho na parang aso. Ano yung aso? Tumakbo. Hindi po naglaho na parang aso, na asong tumakbo. Siya ay naglaho na parang aso. Aso. Usok. Opo. Hindi po aso. Kaya pagkakaisipin, yung aso tumakbo, nawala. Hindi po aso, aso. Ayan. At yung, huwag kayong sumama, at baka kayo ay makagulo pa, makahawa pa, o huwag kayong sumama, para hindi na makagulo at makahawa pa. Okay. Kung tutuusin po ay, pwede nating pagsamahin, yung dalawang salita na to ay pwede nating iakma doon sa pagbasa. Ang pagbasa kasi ay tungkol doon sa pagtutuwid ng Diyos. Kaya kapag itinutuwid ka ng Diyos, huwag kang magdaramdam. Kapag itinutuwid ka, huwag kang nagagalit. Ang totoo, sino ba ang natutuwa ng itinutuwid? Ikaw ba'y nakagalitan at uwa ka, nakagalitan ka? Hindi ba kapag ka nakakagalitan, sumasama ang loob? Kaya nga yung iba nagtatampo, yung iba nagkukulong sa kwarto, yung iba naglalagay ng headset para hindi madinig. Magsasalita ka, basta nasa kwarto, naka-headset, kahit anong sabihin mo, walang nadinig. Bakit? Walang natutuwa ng itinutuwid. Dahil kaya itinutuwid ka, ay sapagkat yung ginawa mo, ang paniniwala mo ay tama. At ngayon ay pinagsasabihan, ayaw natin ng itinutuwid. Para bang kapag ka itinutuwid, ikaw ay pinuputulan ng kalayaan. Na kapag halimbawa ay, bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Pero kapag sinabihan mo yung mga bata ng ganun kuminsan, nagdaramdam. Ayaw nila nung itinutuwid. Para bang ang alam nila, yung ginagawa ko ay tama, kaya ginagawa ko ito. Ngayon, kapag itinutuwid, ang sabi ay, huwag kang magdaramdam. Bakit? Yung pagtutuwid ay tanda ng pagmamahal. Mas maganda na yung ikaw ay nakagalitan kaysa sabihan ka na, I don't care. Yun ang masakit na salita. Yung sabihan ka, I don't care. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa iyo. Gawin mo kung ano gusto mo, wala akong pakialam. Kapag sinabi sa iyo yun, parang tinanggal na sa iyo yung pagmamahal. Mas maganda nang pakinggan yung sermon kaysa doon sa I don't care at wala akong pakialam sa iyo. Yun yung masakit. Na kahit ano gawin mo, kung gusto mo, tumalong ka sa ilog, bahala ka sa buhay mo. Gusto mo, pasagasa ka sa jeep, anong gusto mo, gawin mo. Pagkakaganoon, para bang inalis mo sa kanya yung pagmamahal sa iyo. Kaya mas maganda pang pakinggan yung nasermonan ka, kahit na nasaktan ka, kahit na naiyak ka. Sapagkat ang sabi nga sa pagbasa kanina, yung pagtutuwid ay tanda ng pagmamahal. Kaya kapag itinutuwid, ibig sabihin, minamahal. Sapagkat pag sinabihan ka ng I don't care, hindi ka na itinutuwid, hindi ka na mahal. Mahalaga yung pagtutuwid. Ngayon, huwag ka nang magpakasama. Huwag ka nang magpakasama at baka ikaw ay makahawa pa. O, pwede po. Huwag ka nang magpakasama at baka ikaw ay makahawa pa. Ano ibig sabihin? Kung minsan, kinakailangan mong alisin yung isa para maingatan yung lahat. Halimbawa po, isang basket ng kamatis. Kapag kasinamahan mo yun ng bulok,
bubulukin niyan lahat yon. At ganoon din sa mansanas. Kapag yung mansanas, isang tray na mansanas, sinamahan mo ng bulok, bubulukin niya yung tray, buong tray. Kaya kung minsan sinasabi, kailangan mong alisin para mailigtas yung kabuuan. At ganoon din kung minsan, kapag mayroong sugat, may diabetes halimbawa, mahirap po may diabetes, hirap gumaling ng sugat. Meron po akong kakilala na pinahiran ko ng langis kasi naoperahan siya. Pinutol yung kanyang hita, hanggang hita ang putol dahil lang sa nagpa-pedicure. Nagpa-pedicure lang. Nagkasugat lang yung hinlalaki. At mula doon, gumapang ng gumapang. Hanggang nung putulin, pinutol na hanggang hita. Yung isa naman, dati kong parokya, dahil siya ay, nadistino po ako ng isla. At siya ay isang mangingisda. Natusok ng kahoy, marahil kahoy, yung kanyang paa. Kasi pag naglalakad ka doon sa dagat na nanguhuli ng isda, hindi ka naman magsasapatos. At lalong hindi nakasinelas. At kung susuot ng bota, lulubog yung bota. Kaya nakahanggang dito ang tubig, naglalakad siya. At natusok ng kahoy marahil, o kung ano man tinik, yung kanyang paa. Hindi gumagaling. Ngayon, nung dinala sa doktor, nagalit pa sila doon sa doktor nung sabihin, puputulin po hanggang tuhod. Oh, hanggang tuhod? Ang sugat ay nasa talampakan. Puputulin hanggang tuhod. Sinabihan sila ng doktor, alin ang gusto nyo? May paa na mamamatay siya o alisan na natin hanggang tuhod? Tumawad. Ano yung tumawad? Pwede po ba hanggang binti muna? Sinunod ng doktor, yun ang tawad nila. Tumawad hanggang binti. Pagkatapos, nabulok ulit. Pinutol siya hanggang hita. Kung pinaputol na niya hanggang tuhod, hindi madadama yung hita. Pero tumawad pa at galit pa sa doktor nung sabihin, puputulin hanggang tuhod. Kung minsan, kinakailangan mong alisin ang isang bagay para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Kaya kung minsan, merong aalisin sa inyo, kung minsan maaaring sabihin, grounded ka ngayon. Hindi ka pwedeng, katulad nun, hindi ka umuwi sa oras. Ang parusa sa iyo, sige, hindi ka muna makalalabas. O pwede. O kaya, inaabot ng umaga sa gadget. Ang parusa, alisan ka muna ng cellphone. Ang sakit kaya noon. Pero kung kinakailangan gawin at tuturuan yung mga bata, dapat gawin sapagkat ito ay tanda ng pagmamahal. Kung pababayaan na lang ang mga bata, hindi mo sila mahal. Para mo silang itinutulak sa mali. Sapagkat yung mga bata, kung minsan, hindi lahat ng iniisip nilang tama ay tama. Pwede natin sabihin yung kasabihan pa rin nung araw, papunta ka pa lang, pauwi na kami. Anong ibig sabihin? Nagdaan na kami dyan. Lalo na kung ang pag-uusapan tungkol sa love. Pag-uusapan tungkol sa love. Ang mga bata po ngayon ang aga magmahal. Nasa elementary pa lang, may boyfriend na, may girlfriend na. Elementary. Hindi na ako magtatanong. At sabi, huwag kang magpakasama para hindi na mahawa yung iba. At huwag kang sumama. Wala yung word sumama para hindi na mahawa yung iba. Pwede rin namang huwag kang sumama para hindi na mahawa. Huwag ka nang sumama. Sa English may kasabihan na, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabi mo sa akin, sino yung kabarkada mo? Sino yung kaibigan mo? Bakit? Kasi kaya ka bumabarkada doon, usually, pare-pareho kayo ng takbo ng isip. At pare-pareho kayo ng hobby. Kung ano libangan mo at libangan niya, nagkakaugma kayo. Kaya nga kayo parang meron kayo nag-vibes kayo. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. At kasibihan din, birds of the same feathers flock together. Kaya yung mga masisipag mag-aral, magkakasama. At yung mga mas gusto yung laro, magkakasama. Kung ano yung hobby ng isa, magkakasama sila. Kung ano yung interest ng isa, nagkakasama-sama sila. Bakit? Birds of the same feathers flock together.
Ngayon, kung ikaw ay masasama sa masama, huwag na lang. Humiwalay ka na. Huwag kang sumama sa masama. Sapagkat pati ikaw ay maiimpluwensyahan. Ang tanong, paano ba ang mainam na pagpapalaki sa mga bata? Paano ba kayo pinalaki, mga anak? Andito po kasi mas mga bata at saka doon sa gilid, dahil mas bata kayo kaysa sa yung nasa likod. Ano nga po yung tanong ko anong nakaraan? Ano ba tinanong ko nung nakaraan na wala akong makuha? Ay, yung magkakaanak. Oo, magkakaanak. Tinanong ko, naubos yata yung nakaupo, walang magtaas ng kamay. Apo, ngayon mga bata ulit. Paano ba ang magandang pagpapalaki sa mga bata? Ang sagot ay ito. Anong mas gusto mong kainin? Mangga o buko? Bakit? Ganito ang pagpapalaki sa bata. Paano po? Ano ang mas mainam na ibigay sa bata? Mangga o buko? Anong koneksyon? Paano maiko-connect yung mangga at buko? Ganito po. Kapag kakain ka ng mangga, uunahin mo yung laman. Sa huli, kakagatin mo yung buto. Pero kapag kakain ka ng buko, papahirapan ka muna ng pagbabiyak sa buko bago mo makuha yung laman. Oo. Anong gusto mo? Sarap muna at tapos ay matigas na buto? O maghirap muna at pagkatapos yung sarap? Paano ka pinalaki? Binigyan ka ng mangga o binigyan ka ng buko? Pero, ito po yung pero, kapag sumobra naman na puro buko, hindi rin mapwede. At lalo nang kung puro mangga, hindi rin maganda. Magkaka-diabetes ka. Tamis kaya ng mangga. Bigyan mo ng puro mangga, hindi maganda. Bigyan mo rin ng puro buko. Bagamat ma-healthy yung buko, nakakasawa din. Anong mainam? Ako para sa akin, mas gusto ko na yung binibigyan ng buko. Hayaan mo munang mahirapan. Hindi ba ganun din sa klase? Kaya nga may quiz, kaya may project, kaya nagtatanong yung teacher, kaya may research. Pinapahirapan kayo para pagdating ng exam, madali. Madali na. Kasi ibibigay mo lahat yung layo ng bata, lahat ng gusto ibigay mo sa bata dahil kaya mo naman bilhin. Pag hiningi, bibili mo. Darating ang araw, yung bata may spoil. At kapag kami hiningi sa iyo, hindi mo binigay, sa iyo pagalit. Anong mainam? Ilagay po natin sa balance, sa gitna. Bigyan mo ng mangga, paminsan-minsan, as reward. Bigyan mo ng ginhawa. At mas maganda pa rin, bigyan mo lagi ng buko. Hayaan mong maghirap. Hayaan mong paghirapan. Kapag kasi magkukwento tayo sa mga bata at sasabihin, nung panahon namin, sasagutin ka, nung panahon nyo yun, iba na ngayon. Pero totoo po, nung panahon namin, sabi nga, nung panahon namin, ibang-iba. Ibang-iba. Yun lang yung noon. Ngayon, kapag naparusahan kayo ng teacher, pwede nyo ipabarangay. Pag napalo kayo ng teachers, violence against children. Nung araw kami napapalo talaga. Yung matatanda. Sino ang napalo ng teacher nung araw? Ako lang nakataas ang kamay? Ako lang napalo? Ang babait nyo naman? Napaparusahan kami na nakabilad sa araw, nakaharap doon sa flagpole. Bakit? Dumating late. Hindi kami nakakanta ng Lupang Hinirang. Papasok ka sa classroom. Hindi ka pwede pumasok ng classroom na hindi ka kumakanta ng Lupang Hinirang. Babalik ka doon sa ground, nakaharap ka doon sa bandera, kakanta ka mag-isa. Pwede bang parusa ngayon yon? O sino yung humarap din sa flagpole? Ako na naman. At pinaparusahan ng mga bata ng teacher. Alam po, hindi naman ako bobo.
Kaya lang, hindi ako na-honor. Mula grade 1 hanggang grade 6, wala pang kinder nung araw. Mula grade 1 hanggang grade 6, nasa section A naman ako. Hindi ako bobo, pero hindi ako ma-honor. Bakit? Kasi tamad. Tamad. Gusto ko laro. Kapag ako'y pumapasok sa school, nauuna gamit ko sa school kaysa sa akin. Paano nangyari yon? Iniiwanan ko. Uuwi ako walang dala, kaya pagpasok ko, nandoon na siya. Nauuna gamit ko sa school. Kasi hindi ko naman inuuwi. Ang problema ito, kung may homework, yun ang problema pag may homework. Pagdating sa school at walang homework, pinaparusahan ng teacher. Ano ang parusa nung araw? Pinasusulat sa papel. Pwede pa ba yun? Ginagawa pa rin. Ano sinusulat nyo? Hindi na po ulitin. Kami noon, ang sinusulat namin, ako dahil walang homework, hindi na po ako gagawa. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Isang page noong papel. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Nakauwi na lahat ng kaklase ko. Ako nakaupo pa. Ang sipag ko naman. Gagawa po ako ng homework araw-araw. At isasubmit. Natuto ba ako? Hindi. Next time, gano'n na naman. Bakit? Hindi ko inuuwi yung gamit. Pag uwi sa bahay, laro. Pagpasok sa eskwela, nandun na yung gamit. Kung may homework na naman, parusa na naman. Kung hindi ka natuto sa first page, kabilaan na ngayon yung gagawin mo. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Yung teacher ka to, hindi ka pa ba tapos? Ma'am, isang page na lang. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Pati teacher nagagalit. Bakit? Hindi lang yung kaklase ko nakauwi, pati mga teacher nakauwi na, siya nandoon pa dahil gumagawa pa ako. Tapusin mo, bilisan mo. Sige po, ma'am. Isa na lang sunod ko, gagawa na po ako ng homework araw-araw. Ano ibig sabihin? Parang the same, copy. Parang copy-paste. Natuto na ako. Hindi pa rin. At nung sumunod, isang page, kabila, sumunod, another page. At sabi sa akin, kapag hindi ka pa natuto, 2 pages na kabilaan ang isusulat mo. Natuto na ako. Sa bahay pa lang, sinulat ko na. Gagawa na po ako ng homework araw-araw. Kaya pagka sinabing, may homework ka, wala po. Sige. Sa bahay pa lang, naisulat ko na yung sasabit kong, gagawa na po ako ng homework araw-araw. Huwag magagalit kapag itinutuwid. Kasi yung pagtutuwid ay pagmamahal. Ang pagtutuwid ay pagmamahal. Kaya lang, kapag ka naman itinutuwid, huwag naman na magbigay ng parusang napakabigat. Huwag naman napakabigat. Baka panghinaan ng loob yung mga bata. Pero mga anak, mas masarap pa rin pakinggan yung pinangangaralan kaysa sabihin sa iyo pagdating ng araw dahil ayaw mo sumunod, I don't care. Yun ang pinakamasakit. Ang sabihan kang, I don't care. Wala akong pakialam sa iyo. Gawin mo kung ano gusto mo. Umuwi ka kung gusto mo. Kumain ka kung gusto mo. Kung nandito ka, okay sa akin. Kung wala ka sa dito, okay din sa akin. I don't care. Yun ang masakit sa lahat. Ibig sabihin, hindi ka na mahal. Pero kapag kami ginawa kang mali at pinangaralan ka, kahit masakit, pakinggan mo. Sapagkat yung pangangaral ay tanda ng pagmamahal. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, halinang ihain sa Panginoon ang ating mga kahilingan at sa bawat panalangin ating itugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghihina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ilahad ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga pagpapala mo sa amin, gayon din sa pagpapahintulot mo na magdaan kami sa mga pagsubok upang nang sa gayon kami ay maituwid sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Dumadalangin kami na kami ay patuloy mong subaybayan, ingatan at mahalin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Dinggin mo po ang aming mga dasal sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo at makiisa sa paghahanda sa mga alay. Sa pagpapala mo,
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon nasa aming dambana, sa hapag na ito na ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang dumilingap sa lahat kailanman. Dilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin na kumulinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisahan ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit, ating taimtim na awitin ang panalangin tinuro sa atin. Hinihiling naming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Ating batiin ang isa't isa ng kapayapaan. Peace be with you.
Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nagkapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin na ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo aming Panginoon. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayamang sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatubang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos mamalagi nawa sa atin. Amen. Humayo tayo at taglayin ang pag-ibig ng Diyos sa tulong ng mahal na Ina, mahal na Birheng Maria. Amen. Salamat sa Diyos.